Good morning, ma'am and classmate. We are the group 6 and today we will tackle about globalization and population. So, globalization is the interdependence among the world and within the region. So, um, ito yung connection or pag-rely ng isang bansa sa mga pangangailangan at kagustuhan nila sa other countries. May it, and vice versa, may it be in the aspect of politics, economics, or social na nagre-resulta ng development and growth of countries. Because of globalization, the world come closer together. And with that, it created an active exchange of goods between countries, more affordable products for more people. However, not only exchange of goods, but also services, knowledge, cultural goods, and languages. Population. Population is the number of people in a single area. Basically, yung population is mga taong naninirahan, bilang ng taong naninirahan sa isang community or ng isang bansa. Sa global demography, inaaral dito yung human population. Nakaangkop dito yung population size, density, distribution, growth rates, birth and death rates, age structure, migration pattern, and fertility rates. So, yung mga demographer, ini-study yung levels and trends in the population side and its component. Global population refers to the entire number of people of all ages living in all countries through the world. Our population reached 8 billion according to the United Nations. Ito naman sa global population, kabuoang bilang ng mga tao na naninirahan sa buong mundo. So, may mga graph dito na makikita natin how population increased in the last century. So, statistics explain the population went skyrocketing around 1800 hanggang nadoble, nagtriple ang mga population growth and around 200 umabot na ng 6 billion yung population ng mundo. Then, nung 2020 naman, we already reached the population growth rate na 8 billion. But makikita around year 2100, slowly our population will never reach yung 11 billion marks because there will be factors kagaya na lamang ng there will be factors possible because sa mga disease or pandemics, war, education, o mas magfo-focus ang mga tao sa kanilang mga trabaho o magkakaroon na ng awareness yung mga tao sa population growth control. Ayan. Sa Philippine setting, sabi, after 75 years, dun pa lang tayo makakaranas ng slowly na pagbaba ng populasyon. But here in the Philippines, we are more than 100 million and makikita sa world population growth na few billion pa ang ipapanganak sa mahihirap na bansa. So the more that the country is developing country, the more likely it would produce bigger population. So si Thomas Robert Malthus is an early demographer and introduced the Malthusian theory. Dito naman, sa population, it grows in a geometrical fashion. Means it double in time. Like yung order 1, 2, 4, 6,
8, 10, and so on. While sa food supply, it grow in arithmetic fashion, which yung order is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi nadodoble yung hindi nagdo-double in time. So, which means, mahihirapang sumubay yung ating dami sa resources na meron tayo. That's why it's a big deal to control our population growth. Global migration, situation in which people go to live in foreign countries, especially in order to find work. People migrate, move across the globe voluntarily or involuntarily. People may be forced from conflict or natural disaster. Ang example pa ng natural disaster is yung kapag yung isang barangay ay nabaha o nagkaroon ng landslide, kailangan nilang lumipat sa ibang barangay para sa kanilang kaligtasan. And ang global migration po is may two types po ito. Ito po ay internal migration and international migration. Ang internal migration po is refers to the movement from one area, a provinces, or district of municipality to another within a country. It spans a great distances and bring together very different people. Ang example po nito is yung doon kasi sa amin is mahirap ma-promote yung mga midwives and nurses doon, kaya ang ginagawa nila ay pumupunta sila sa Baguio or sa Manila para maghanap ng pwede nilang pagtrabahuhan doon. And international migration is a term used to refer to change of usual residence between nations. Ito po yung, for example, yung mga Pilipino ay lumilipat sila sa US para makapag-aral at makapaghanap ng trabaho. Yun lang po. Global migration, we have two things to keep in mind. First is yung push factor. So, what are the reasons why people migrate? Yung mga tao, they are migrating because they wanted to look for better life. Pangalawa, the pull factor. What are the reasons that attract them to go to that certain country? So, sino nga ba ang hindi maa-attract if sa other countries yung pasahod nila is mas mataas compare dito sa Pilipinas? So, let's say, nag-apply ka bilang kasambahay dito sa bansa natin and yung sahod mo range to 6 to 9,000 in a month. While in other countries, in a month, meron kang 30K, depende rin sa bansa. So, kung irarelate natin yung global migration and global population, makikita na the more na yung country is experiencing hardship in their economy, magre-resulta ito ng kakulangan ng resources para suportahan yung mga pangangailangan ng mga tao. Therefore, magmamigrate sila in a certain area or certain country na kung saan kayang sustensohan o maibigay ng bansang yun yung pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Makikita dito na ang Pilipinas ay lumalaki at lumalaki. Habang ang Japan naman is kumukonti habang lumalapit ang taon, kumukonti at kumukonti sila kasi ang cost ng living kasi sa Japan is mahal and may pulisiya kasi sila na kahit na workaholic kasi sila, hindi gaya dito sa Pilipinas na ini-enjoy nila yung freedom
nila. And dito sa Japan may kultura sila na hindi nila kayang suportahan yung pag nagkaanak man sila, ganon. And alam nila yung hirap ng buhay, hindi gaya dito sa Pilipinas na pwede kang mag-anak kahit ilan ang gusto mo, na may inaasahan kang tutulong sa'yo, ganon. Kaya habang tumatagal, lumulobo yung populasyon ng Pilipinas. Kasi habang bata pa, may anak na, hindi gaya dito sa Japan na kumukunti na sila. Kaya ang mas marami sa kanila is yung matatanda. In terms naman po sa medical health nila, mas gaya nga po ng sabi ko po, mas madami ang matatanda kasi binavalue po nila yung health po nila. Thank you po. So, ngayon, ang itatakil ko naman ay about sa reproductive health law. So, ang reproductive health law or RA 10354 ay isang batas dito sa ating bansa na kung saan ay ang layunin ay ang tulungan ang bawat Pilipino. So, dito sa reproductive health law, ito ay ang isang katulungan na kung saan tinutulungan tayo, lalong-lalo na sa pagbibigay ng edukasyon tungkol sa family planning. So, dito sa family planning, the government will give information about on how to plan a family, on how to use a contraceptives, and then so in help support naman, itong law na ito ay tinutulungan tayo or tinutulungan yung may mga sakit ng HIV or AIDS, breast cancer, and then during your pregnancy, pwede mong gamitin yung PhilHealth na PhilHealth kung saan ay ito'y isang programa ng ating gobyerno. So basically, inimplement ang batas na ito upang makontrol ang populasyon ng bansa. Kaya isang malaking katulungan ang ahensyang pangkalusugan upang mas mamulat ang mga Pilipino sa masamang maidudulot kapag walang maayos na family planning. So, in global citizenship, it refers to the idea that every individual has responsibility to contribute positively to the global community. It regards for the nationality. It emphasizes the interconnectedness of all people and importance of working together to address global challenges such as poverty, inequality, and environmental degradation. So, what does it mean to be a global citizenship? First, aware of and understands the wider world. Ibig sabihin nito is pagkakaroon ng knowledge about sa mga nangyayari dito sa ating mundo o kaya sa mga global issues gaya ng poverty, climate change, inequality, cultural diversity, at marami pang iba. Then, other is take active role in their community and works with others.
Then, sa example ng global citizenship, first, exploring issues of social justice locally and globally. Local example is volunteering at a food bank to combat hunger in community. Then, sa global example is advocating for fair trade products to support ethical labor practices worldwide. Then, second is applying learning to real world issues and context. Ibig sabihin nito is pag-a-apply ng ating kaalaman o kaya nalalaman sa mga nangyayari dito sa ating mundo. Example is, a student learns about climate change in school and uses this knowledge to organize a tree planting drive or campaign to reduce plastic use in their town. Then sa opportunities to make informed, reflective action and be heard. Example nito is writing a letter to local or international leaders about the importance of sustainable practices or participating in a global youth summit to share ideas on education reform. That's all. Thank you. And now we're going to discuss the last slide of the PowerPoint, which is the why do we need to learn global citizenship, which is the benefit citizenship helps young people too, which is the diversity appreciation valued difference, tradition, and customs. And for the social benefits also is for the build their own understanding of world events. These are the example. I used to think climate change was just about pollution, but after researching, I realized that it's a complex issue involving to our economics. And also, we're going to challenge ignorance and intolerance, which is the example of this is I challenge my friends' misunderstanding about Islam by sharing factual information to them. And also the last, develop an argument and voice their opinions. Here are some of my example. I wrote a letter to the editor for renewable encouraged sources. Or in class, I presented my perspective on imagination reforms. And the other example is the volunteering at a local food bank showed me how small actions can contact hunger. And also, the other example of the developing an argument is the community engagement, leadership development, and the environment action, and also the digital advocacy.